morning mga boss idol. Today kailangan natin pumasok ng office dahil tayo ay alipin ng salapi. Kailangan natin kumita ng pera. Hindi pwedeng vlog lang tayo. In today's video, discuss naman natin yung mga dapat mong i-expect ngayon na may big bike ka na. Full tank boss. Sige po, full tank po. Saka na po yan. 709.56. Thank you. Set natin itong trip 1. Gamitin natin full tank method. You know what time it is? Disco time! Sige. Kaya try natin yung full tank method dito sa video na rin to. Sasabayin natin. Pero may mga di-discuss rin tayo na topic. Lalo na yung tungkol sa kung ano yung mga dapat mong i-expect ng ngayon na mayroon ka ng big bike. Thank you boss, thank you. Mga common na tinatanong ng mga tao. Gagawin natin yung full tank method para malaman na rin natin yung kung ano yung fuel consumption ni Trident sa pang araw-araw na gamit. Kasi kung maalala nyo, diba dun sa nakaraang video natin, parang ang ginamit natin dun is yung yung gauge ni Trident. Nag-rely tayo dun sa instrument panel natin. Pero para malaman natin kung totoo nga yun, lalagay natin dito sa screen yung fuel consumption natin last time. Tapos tetestingin natin full tank method kung malapit ba or tama ba yung reading ng instrument panel pagdating sa fuel consumption. Samahan nyo ako, punta tayong office, punta tayo ng BGC, babakbakin natin yung traffic. Ayun, kaya natin yan. Kwentuhan na lang tayo sa traffic. Tingnan natin, check natin kung matatraffic tayo. Uy, mukhang hindi hindi traffic Alagay dito 41 minutes. Makarating tayo sa office within 41 minutes. Pero makikita natin yun mamaya. Scan muna tayo. Yay! Natin pag-uusapan mga boss idol kung ano yung mga dapat mo expect pag nagkaroon ka na nitong gantong big bike. Unang-una ay yung gastos, syempre. Hindi mo wala yung gastos. Pag naka big bike ka, pwede ka nang mag-toll, pwede ka nang mag-SLEX, NLEX. Every time na dadaan ka, magbabayad ka ng toll. Pangalawa, syempre kapag nagra-ride ka, bumabiyahe ka, kailangan mo ng gas, so babayad ka ng gas. Pangatlo, yung maintenance ng motor. Mamaya pag-uusapan natin ng in-depth pag-uusapan natin ng mas maayos yung about sa maintenance. Pero parte talaga po kasi siya ng gastos ng pagmumotor. Kahit anong sasakyan naman, toll, gas, maintenance, parte talaga siya by default na gastos mo. Come on, man! Pero ito, may mas masakit pa na gastos sa pagmamotor. Una, kailangan nyo po is matinong gear. Una, helmet. Required po ang helmet. Protection nyo sa ulo nyo. Syempre, gusto nyo protektahan yung ulo nyo, di ba? Mag-invest ka dapat sa matinong helmet. Hindi naman kailangan na sobrang mahal na helmet, pero make sure nyo na meron sila ng mga certification na tinatawag like yung ECE 2206, mga DOT certifications. Pwede rin yung FIM, pero yung FIM medyo mahal kasi na siya halos pang racing na siya pero yung ECE 2206 ay yung latest na certification nila sa mga helmet. Hindi na natin masyado di-discuss kung ano yung mga standards nila, yung mga test nila, medyo komplikado na po yun. Maganda yung mga helmet na certified ng ECE 2206. Ito pong helmet natin ay Shoei Z8 or Shoei NXR2, parehas lang po yan, magkaiba lang ng pangalan ng model, pero Z8 yata is just sa Japan and NXR2 Southeast Asia. Tapos meron pa rin ibang tawag dito sa North America naman. Ang Sport
bike ni Kuya. Kaya Kuya, ride safe. Pero yun, mabalik tayo. Magandang mga helmet ni Shoei. May kamahalan lang katulad ng Arai, Shoei, Shark, AGV, medyo mahal din. Pero meron naman kayong makakuha mga na hindi naman ganun kamahal, pero goods pa din in terms of performance. So helmet, pangalawa is gloves. Kailangan protektahan natin yung mga kamay natin. Pangatlo, jacket, elbow protection, shoulder, back protector, mga ganun po. Mahalaga po ang pagsuot ng proper gear dahil dito po nakasalalay yung safety natin. In case na mabangga or dumulas ka, wag naman po sana. Siyempre, babawasan mo yung risk, babawasan mo yung possibility na magkaroon ka ng injury, malalang injury. Malaking bagay po ang magandang gear sa pagmumotor. Pero tayo po bilang nasa big bike, medyo high speed yung takbuhan natin. Siyempre, kailangan natin jacket ka rin na padded, may armor, riding pants na may padding din, may armor din. Tapos riding boots mo, may armor din. Pero yun po, mga optional na lang yon. Nasa sa inyo na po yon kung kasya sa budget nyo or gusto nyo bumili para ma-ensure yung safety nyo. Bukod sa gear na gastos dahil kapag kinumpute nyo po yung gastos sa gear, medyo nakakalula na. Sunod sa gear ay yung modifications ng motor. Lalo na po nag-enjoy kayo na magkalikot ng motor, mag-modify ng motor, pagandahin nyo yung motor nyo. Yan, gastos din po yan. Sa malaking money pit din po yan. Yan po yung tipong o-order ka ng pyesa, hindi mo papaalam kay misis. Pagdating sa bahay, patay. Pero yun, wag nyo po gagawin nyo, magpaalam po kayo sa mga misis nyo kung bibili kayo ng mga parts ng motor. Tara, bakbak muna tayo sa traffic. Sa biyahe ko nga pala, dito ako dumadaan sa ilalim kasi kailangan ko C5 exit eh. Kasi BGC ako eh, para mas laging tinuturo sa akin ni Waze na dito ako sa baba dumaan para C5 exit ako lagi. Okay naman, sa araw-araw ko ng pagmumotor, parang dito naman nga sa C5 yan, mas mabilis na daan. Sasama rin natin dito sa video na to yung full tank method. Kanina nakita nyo, nagpagas tayo sa Shell, pa full tank tayo dun, full tank puno sagad. Tapos pag pauwi na tayo, dadaan ulit ako doon, full tank ulit. Makikita natin kung gaano katipid or gaano kamahal ang consumption ng Trident 660. Parang mas mas accurate yung full tank method eh. Hindi ko lang po alam pero tingin ko lang. Time check po pala 11:22 AM. Sobrang late na po natin. Medyo flexible naman yung work hours. Hindi naman tayo papagalitan. Aalis sa bahay ng 11 no. Darating sa office na alas 12. Tapos magla-lunch break na agad. Tapos tumalupit pa nito, uuwi na ng alas 3 under time. Solid. Maya ako na ulit kayo kwentuhan. Montage muna tayo. Montage. C5 exit. Ikli-ikli pa nung montage natin. Hindi, sa ano lang, sa RFID lang. Uy, pinitpitan tayo ng Harley. Aangas kaya yung mga naka-Harley. Idol kayo mga yan eh. Aangas na mga postura na mga yan eh. Mga tindigan na naka-Harley, no? Ba't pinag-elevated U-turn tayo nito? Tingnan natin. Sunod na expect nyo po sa kakaroon ng big bike, applicable din naman to sa kahit anong sasakyan. Pero yung maintenance cost ng big bike, para ma-maintain nyo syempre yung condition po ng big bike nyo na gandang takbo, di kayo bibigyan ng problema, di kayo masisiraan sa daan. PMS syempre, unang-una, kalakip nyan ay change oil, change ng mga fluid, yung coolant, check din po dyan yung brake pads, gulong. So yan po, depende kung gaano nakatagal yung motor nyo, kung gaano nakatagal yung tinatakbo nyo. Pag
depende kung gaano kalaki yung gastos. Major PMS, yun medyo malalaki na din yung gastos nyo dun. Kadalasan kasi sa big bike 5,000 kilometers daw mga Japanese big bikes. Itong claim ni Triumph dito sa Trident 660, ang claim nila dito na interval mo bago ka magpa PMS ay 16,000 kilometers. Ang advice sa akin ng mga tropa na nagbi-big bike, wag ko daw sundin yun kasi sobrang tagal na nung interval na yun. 16,000, biruin mo. Kasi itong Triumph kasi is a European bike, British brand kasi to. So kaiba kasi yung weather conditions ng UK sa atin sa Pilipinas UK kasi medyo malamig, sa atin kasi init Yun yung basihan nila kung bakit wag ko daw sundin yung 16. Kung maaari daw 7,000 or 8,000 kalahati nung recommended. Gagawin ko siguro every 5,000 kilometers magche-change oil ako. Oil lang talaga, engine oil lang talaga. Pero ako lang ang gagawa sa bahay lang siguro para makatipid na din. Bibili lang ako ng engine oil na para dito sa Trident. Kapag pumatak yung 16,000 or siguro kahit 10,000 nga saka ko siya dadalhin sa kasa. So yun, baka ganun na yung gawin kong diskarte para makatipid na din and ma-maintain yung engine health. Kasi baka 5,000 kilometers pa lang sobrang itim na nung engine oil. Ako na lang magpapalit sa bahay. Yun, dito na tayo sa parking. Oras na 11:45, not bad. Mga boss idol, pasok muna ako ng office. Kita-kits tayo mamaya. May iwagang technique pag sa parking ticket. Singit mo dyan huwag lang malaglag. Yan, gusto na tayo magtrabaho. Kung matatawag na trabaho yung ginawa natin. Alis muna tayo dito. Exit muna tayo sa parking. Yo, let's go. Nakauwi na tayo. Huwag lang uulan. Huwag lang uulan mga boss idol, no? Medyo makulimlim na po Ganun pa rin daan natin. C5 din S-Lex. Siraan pa. Nako, malala traffic niyan mamaya. Buti nalagpasan na natin. Balik tayo sa topic. What to expect pag nagkaroon ka ng big bike? Pag bumili ka ng big bike, discuss na natin yung gastos, discuss na natin yung maintenance. After nung gastos at nung maintenance, time na para ma-enjoy mo yung pagkakaroon ng big bike. Siyempre po, may mga benefits din naman. Hindi lang puro gastos. Isa dun sa benefits ay yung community. Yung big bike community sobrang solid. So far sa experience ko, lahat mababait. Wala kang masasabi, sobrang solid ng mga tropa. Mababait, down to earth, walang yabangan. Masaya kapag may rides, masaya kapag may tambike, kwentuhan, kulitan. Kaya kung magbi-big bike po kayo or naka-big bike na kayo, tas hindi pa kayo nakakasama sa mga ganong group rides or tambikes, I highly recommend na search kayo sa Facebook kung saan pwede kayong sumali. Sa umpisa nakakatakot kasi ako nung umpisa wala talaga ako kakilala, zero talaga kakilala ko sa big bike community. Kasi kumuha ako ng big bike, para wala ako kakilala nagbi-big bike pa. Nakakatakot talaga sa umpisa na punta ka sa mga ganong group ride, punta ka ganun sa mga tambike, tapos wala kang kakilala, di ba? Di mo alam kung may makakausap ka or may makakasundo ka. Pero sa umpisa lang po yan. Once na nandun na kayo sa group ride or sa tambike, tapos nakasalimuhan nyo na yung mga tao, sobrang solid, sobrang saya. Kaya
Kaya ako po I highly recommend na humanap kayo ng grupo na malapit sa area nyo, or kung gusto nyo dumayo din, di ba? Masulit nyo yung ride, sobrang matutuwa kayo sa community kasi mababait sila, tas tulungan talaga. Ayun po ay base sa experience ko ha. So ako po kasi taga South, may dalawa akong sinarihang grupo dito sa South. Pwede nyo silang search sa Facebook, yung Big Bike Underground PH. Sobrang solid yan, diyan ko nakakilala lahat ng mga solid na tropa. Sunod po ay yung Motor Republic. Motor Republic naman, grabe, ikaw magsasawa sa rides. Every weekend rides sila, tas laging ang dami nila. Natutuwa kayo kung talagang gustong gusto nyo mga rides, kung saan sila pumupunta. Yan, try nyo po explore yung big bike community. Panigurado may grupo kayo na magugustuhan. Maskan ka. Hindi na naman naskan, kailangan yata nating linisin. Thank you po. Kaya sa mga nasa likod, tara. Ayun, sigurado ako may grupo kayong masasalihan na malapit sa lugar nyo. Hanap lang kayo ng grupo sa Facebook page, panigurado may mahanap kayo doon. Maganda kasi sa mga big bike groups na ganyan, katulad ng BUPH, Big Bike Underground PH, at saka Motor Republic. Pare-parehas kayo ng hilig eh. Alam nyo na may common interest na agad kayo dun sa buong grupo, di ba? Hindi na kayo mahirapan na kumausap ng iba na alam nyo naman na pare-parehas kayo ng hilig. Siguro konting konting tapang lang sa umpisa. Ako, takot din ako nun eh. Parang nakailang buwan pa. Parang pagkabili ko ng motor ko, siguro 2 buwan na naka-join lang ako dun sa group. Tingin-tingin lang ako kung may mga schedule na bike rides, pero hindi ko magawang pumunta. And then one time sinabi ko sa sarili ko, sige, try lang. Kapag hindi ako nag-enjoy, at least na-try ko, di ba? Medyo intimidating talaga, pero once na ma-overcome mo yung fear na yon, sobrang matutuwa ka, promise. Lalo na kung sobrang solid ng mga kagrupo mo, nakakatuwa talaga. At yung panghuli po na pwede nyo ma-expect pag nagkaroon na kayo ng big bike is yung ride mismo, yung paggamit nyo mismo ng motor, yung bonding nyo ng motor kumbaga. Kasi sa umpisa parang kikilalanin mo rin yung motor mo eh, kakapain mo din yung mga quirks nyan, kakapain mo rin siya. As time goes by na ginagamit mo siya, nagra-ride ka kasama yung motor mo, parang ma-develop nyo yung bond na sobrang makakabisado mo na yung motor mo. Tapos minsan kapag sobrang tagal mo nang di nakakapag-ride, kating-kati ka na mag-ride. Sinisigurado ko po sa inyo na ma-enjoy nyo talaga yung mga rides, lalo na kung pupuntahan nyo magagandang tanawin, magagandang lugar. After mo isipin yung gastos, after mo isipin yung maintenance, wala ka nang gagawin kundi i-enjoy yung ride. At isa po sa pinakamasarap na feeling yung pagmumotor. Minsan hindi, pag traffic. Pero kapag biglang bumukas yung daan, tapos nakapiga ka, kahit konti lang, piga ka lang ng konti, sarap. Unahan natin itong ulan, dapat di tayo maabutan na ito. Let's go! Maambo na ba? Oh no! Tigil tayo sa Shell. Maambo na, tigil tayo sa Shell. Mabuto na naman tayo ng ulan. Hindi po natin nabanggit kanina pero isa po ito sa negative. Pag umuulan, mababasa ka na, tapos delikado pa kasi sa kalsada kasi mga madulas. Ingat po tayo lahat mga boss idol. Try po muna natin tumigil dito. Tigil muna tayo dito, patila tayo ng ulan. A few moments later. Mukhang hindi naman tumuloy na sobrang lakas na tayo bago pa tayo mabuta ng sobrang lakas. Actually isang bar lang yun na bawas oh. Isang bar lang yun na bawas. Mas maganda ba kung gawin natin 2 days or 3 days? Nag-scan ka ba? Palas pala na bawas eh. Isang bar lang. Tatry ko sa susunod na araw. Uwi muna ako mga boss idol kasi mukhang lalakas pa itong ulan na to eh. Tapos i-resume ko yung paggamit ng full tank method gamit ang YouTube Magic. Eto, tingnan nyo. And just like that, kalahati na lang yung full tank natin. Punta na tayo ngayon balik tayo sa Shell. Full tank ulit tayo. Makakompute na natin yung fuel consumption natin. Dito tayo sa may Shell kung saan tayo nagpagas nung last time. Saan si kuya?
95 boss, full tank. Full tank muna natin. Saka natin kakumit. Grabe yung dumi ng motor. Grabe yung dumi. Palinis na lang natin yan. Sagad mo boss. That's what she said. Ayan na. 589 pesos. 8298. Try natin computein habang nandito na tayo. Bali, ang trip 1 natin ay 155.8 kilometers. Makita nyo, 155.8 kilometers. 155.8 divided by 8298.298 liters. Ayan. Yung fuel consumption natin, 18.77, 18.78. Huh! So yung previous test natin nasa 20.2, ito ay nasa 18.78. Okay. Pero itong full tank method natin, mix na rat-rat, city riding, traffic, highway. So yan, real world fuel consumption po. Ina-expect ko mas malala pa. Parang kala ko nasa lang, sa 15 lang or 16. 18, not bad. Tara, uwi na tayo. Nalaman na natin fuel consumption. Uwi na muna ako mga boss idol bago pa ako abutan ng ulan ulit. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo, may mga natutunan kayo dito sa video natin. Huwag nyo pong kakalimutan ng pinakamahalaga. Enjoy natin yung ride, enjoy natin yung mga tanawin, enjoy natin yung mga pupuntahan natin, enjoy natin yung biyahe papunta sa mga destinasyon natin, enjoy natin yung time na kasama yung mga tropa. Sige sa lahat, mag-ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli mga boss idol, kita tayo sa next na video. Ride safe po.